Marami ang nagulat ng mabunyag na si Nora Aunor pala ay may malalawak na lupain sa rehiyon ng Bicol. Tahimik lang si Nora tungkol sa kanyang mga ari-arian, hindi niya ito ipinagyayabang kahit malaki ang halaga. May taniman siya ng nyog, saging, at iba pang pananim na siyang bumubuhay sa mga lokal. May mga resort-style na bahay na hindi kilala ng publiko, pero pagmamay-ari raw ni Nora. Pinakamisteryoso sa lahat ay ang isang mansyon na nasa gitna ng bundok sa Albay. Ilan lang ang pinapapasok doon, piling-pili at kadalasang kapamilya o matagal ng kaibigan. May kwento na sa loob ng mansyon ay may koleksyon ng awards at antigong gamit. Isa sa mga silid ay puro memorabilia mula sa mga pelikula at entablado na kanyang ginampanan. May home theater daw sa loob kung saan siya nanonood ng kanyang sariling pelikula ng mag-isa. Ayon sa mga malapit sa kanya, sa mansyon siya nagre-reflect tuwing may pinagdaraanan. Hindi lang isa, may lupa rin si Nora sa Camarines Sur at Sorsogon na hindi rin kilala ng marami. Ipinagkatiwala niya ang mga ito sa mga taong alam niyang alagaan ang mga lupa ng tapat. May tsismis na may isang hidden vault sa loob ng mansyon na puno ng mga personal niyang kayamanan. Nakatago rin sa mansyon ang mga sulat ng fans, larawan, at mga di malilimutang alaala. Ayon sa mga residente, minsan ay personal siyang bumibisita para tumulong sa komunidad. May mga mamahaling gamit si Nora tulad ng alahas at imported na painting, pero bihira niyang ipakita. Isa sa kanyang paboritong artwork ay isang portrait niya gawa ng isang national artist. May plano raw na gawing museo ang mansyon balang araw para sa publiko. Kung matutuloy, makikita roon ang kanyang kasaysayan, mula pagkabata hanggang rurok ng tagumpay. Ang kanyang yaman ay hindi basta pera, ito'y resulta ng dedikasyon at dekadang pagsusumikap. May mga titulo raw ng lupa na nakapangalan sa ibang tao para maprotektahan ang kanyang privacy. Hindi man ipakita sa publiko, malalim ang koneksyon ni Nora sa kanyang mga lupain. Bawat sulok ng kanyang mga ari-arian ay may kwento, may sakripisyo, at may tagumpay. Kahit hindi ito alam ng marami, binuo niya ito mula sa sariling sikap at walang inaasahan. Sabi ng iba, mas pinili niyang tahimik na yumaman kaysa ipagsigawan ang lahat sa social media. Tunay siyang simbolo ng isang artista na marunong magplano para sa hinaharap. Ang kanyang mga ari-arian ay parang kwento, nakatago ngunit punong-puno ng kahulugan. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng publiko ang mga tagong kayamanan ng superstar. At habang panahon, mananatili siyang alamat, hindi lang sa pelikula kundi pati sa kanyang iniwang yaman. Marami ang nagulat ng mabunyag na si Nora Aunor pala ay may malalawak na lupain sa rehiyon ng Bicol. Tahimik lang si Nora tungkol sa kanyang mga ari-arian, hindi niya ito ipinagyayabang kahit malaki ang halaga. May taniman siya ng nyog, saging, at iba pang pananim na siyang bumubuhay sa mga lokal. May mga resort-style na bahay na hindi kilala ng publiko, pero pagmamay-ari raw ni Nora. Pinakamisteryoso sa lahat ay ang isang mansyon na nasa gitna ng bundok sa Albay. Ilan lang ang pinapapasok doon, piling-pili at kadalasang kapamilya o matagal ng kaibigan. May kwento na sa loob ng mansyon ay may koleksyon ng awards at antigong gamit. Isa sa mga silid ay puro memorabilia mula sa mga pelikula at entablado na kanyang ginampanan. May home theater daw sa loob kung saan siya nanonood ng kanyang sariling pelikula ng mag-isa. Ayon sa mga malapit sa kanya, sa mansyon siya nagre-reflect tuwing may pinagdaraanan. Hindi lang isa, may lupa rin si Nora sa Camarines Sur at Sorsogon na hindi rin kilala ng marami. Ipinagkatiwala niya ang mga ito sa mga taong alam niyang alagaan ang mga lupa ng tapat. May tsismis na may isang hidden vault sa loob ng mansyon na puno ng mga personal niyang kayamanan. Nakatago rin sa mansyon ang mga sulat ng fans, larawan, at mga di malilimutang alaala. Ayon sa mga residente, minsan ay personal siyang bumibisita para tumulong sa komunidad. May mga mamahaling gamit si Nora tulad ng alahas at imported na painting, pero bihira niyang ipakita. Isa sa kanyang paboritong artwork ay isang portrait niya gawa ng isang national artist. May plano raw na gawing museo ang mansyon balang araw para sa publiko. Kung matutuloy, makikita roon ang kanyang kasaysayan, mula pagkabata hanggang rurok ng tagumpay. Ang kanyang yaman ay hindi basta pera, ito'y resulta ng dedikasyon at dekadang pagsusumikap. May mga titulo raw ng lupa na nakapangalan sa ibang tao para maprotektahan ang kanyang privacy. Hindi man ipakita sa publiko, malalim ang koneksyon ni Nora sa kanyang mga lupain. Bawat sulok ng kanyang mga ari-arian ay may kwento, may sakripisyo, at may tagumpay.
Kahit hindi ito alam ng marami, binuo niya ito mula sa sariling sikap at walang inaasahan. Sabi ng iba, mas pinili niyang tahimik na yumaman kaysa ipagsigawan ang lahat sa social media. Tunay siyang simbolo ng isang artista na marunong magplano para sa hinaharap. Ang kanyang mga ari-arian ay parang kwento, nakatago ngunit punong-puno ng kahulugan. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng publiko ang mga tagong kayamanan ng superstar. At habang panahon, mananatili siyang alamat, hindi lang sa pelikula kundi pati sa kanyang iniwang yaman. Marami ang nagulat ng mabunyag na si Nora Aunor pala ay may malalawak na lupain sa rehiyon ng Bicol. Tahimik lang si Nora tungkol sa kanyang mga ari-arian, hindi niya ito ipinagyayabang kahit malaki ang halaga. May taniman siya ng nyog, saging, at iba pang pananim na siyang bumubuhay sa mga lokal. May mga resort-style na bahay na hindi kilala ng publiko, pero pagmamay-ari raw ni Nora. Pinakamisteryoso sa lahat ay ang isang mansyon na nasa gitna ng bundok sa Albay. Ilan lang ang pinapapasok doon, piling-pili at kadalasang kapamilya o matagal ng kaibigan. May kwento na sa loob ng mansyon ay may koleksyon ng awards at antigong gamit. Isa sa mga silid ay puro memorabilia mula sa mga pelikula at entablado na kanyang ginampanan. May home theater daw sa loob kung saan siya nanonood ng kanyang sariling pelikula ng mag-isa. Ayon sa mga malapit sa kanya, sa mansyon siya nagre-reflect tuwing may pinagdaraanan. Hindi lang isa, may lupa rin si Nora sa Camarines Sur at Sorsogon na hindi rin kilala ng marami. Ipinagkatiwala niya ang mga ito sa mga taong alam niyang alagaan ang mga lupa ng tapat. May tsismis na may isang hidden vault sa loob ng mansyon na puno ng mga personal niyang kayamanan. Nakatago rin sa mansyon ang mga sulat ng fans, larawan, at mga di malilimutang alaala. Ayon sa mga residente, minsan ay personal siyang bumibisita para tumulong sa komunidad. May mga mamahaling gamit si Nora tulad ng alahas at imported na painting, pero bihira niyang ipakita. Isa sa kanyang paboritong artwork ay isang portrait niya gawa ng isang national artist. May plano raw na gawing museo ang mansyon balang araw para sa publiko. Kung matutuloy, makikita roon ang kanyang kasaysayan, mula pagkabata hanggang rurok ng tagumpay. Ang kanyang yaman ay hindi basta pera, ito'y resulta ng dedikasyon at dekadang pagsusumikap. May mga titulo raw ng lupa na nakapangalan sa ibang tao para maprotektahan ang kanyang privacy. Hindi man ipakita sa publiko, malalim ang koneksyon ni Nora sa kanyang mga lupain. Bawat sulok ng kanyang mga ari-arian ay may kwento, may sakripisyo, at may tagumpay. Kahit hindi ito alam ng marami, binuo niya ito mula sa sariling sikap at walang inaasahan. Sabi ng iba, mas pinili niyang tahimik na yumaman kaysa ipagsigawan ang lahat sa social media. Tunay siyang simbolo ng isang artista na marunong magplano para sa hinaharap. Ang kanyang mga ari-arian ay parang kwento, nakatago ngunit punong-puno ng kahulugan. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng publiko ang mga tagong kayamanan ng superstar. At habang panahon, mananatili siyang alamat, hindi lang sa pelikula kundi pati sa kanyang iniwang yaman.